Ryan, magandang hapon. Meron pa bang plano itong grupo na ito na ituloy ang misyon sa ibang panahon o pagkakataon? Grupo na agad-agad itong unang quarter ng susunod na taon ay muling magsagawa ng ganitong misyon at pinag-aaralan nga nila kung ano yung mga naging pagkukulang para sa susunod na gagawin nila ito sa first quarter ay magiging 100% na matagumpay itong kanilang gagawing misyon. Ikinalungkot ng mga volunteer na sumama sa civilian convoy ang pagkakaunsyami ng sakabuuan ng kanilang misyon. Hindi napuntahan ng mga volunteer ang lugar na pagdadalhan ng regalo dahil hindi inaasahang mga pangyayari. Kahapon matapos ang halos 16 na oras na paglalayag, nagpasya ang grupo na bumalik na ng El Nido dahil sa usaping seguridad. Ayun, gusto order and for the safety of others din po, hindi po natin pwedeng i-increase yung safety po ng iba. So, hindi nakakatakot pero nakakalungkot. Po, sorry for ugly crying. Paliwanag ng kapitan ng barko, kailangan ng suspindihin ang karavan para maiwasan na ang anumang sakuna na maaaring mangyari. Baka the same nung nang nangyari kahapon na magkakaroon ng baka dikitan tayo o magkaroon ng siyempre pambanggaan or magkaroon ng kung tutuloy pa rin. And sa atin pa lang yun. And how about for the between the Coast Guard, Philippine Coast Guard and Chinese Coast Guard, baka magkaroon ng mas lalong grabing So to avoid that kind of so for safety reason. Okay. Atras. Nanghinayang ang ilang volunteer habang ang iba dismayado sa mga pangyayari. Kasi dapat magawa natin. Hindi natin magawa yun. What our next option? Sa desisyon ni Cap, tinignan ko rin, particular sa akin, hindi yung karuwagan. Dahil sa akin po, may dalawang klase yung pagpunta natin. Kung tayo nakarating doon sa pupuntahan natin, mas malaking tagumpay yun. Mas malaking tagumpay. Pero yung pagbalik natin, malaking tagumpay pa rin po. Bakit din? Dahil makikita ng sandaigdigan, makikita ng ating bansa, ginagawang pandadahan sa atin ng Chinese. Agad namang kinausap ng ating nito organizer ang mga volunteer na kasama sa caravan upang ipaunawa sa kanila itong mabigat na desisyon. Kahapon, abang papasok sa rendezvous point malapit sa Sabina Shoal, alas 3:20 ng hapon nang makitang paikot-ikot ang isang eroplano sa lokasyon ng barko ng TS Kapitan Felix Oca, 13 nautical miles na lamang ang layo mula sa Ayungin Shoal. Pagsapit ng alas 3:40, biglang pumasok sa radar ng barko ang mga Chinese vessel, isang Chinese Coast Guard vessel na may bow number na 5305 na nasa 2.5 nautical miles at dalawang People's Liberation Army Navy na may distansyang 5 nautical miles ang layo mula sa barko ng civilian caravan. Nagtungo sa direksyon ng TS Kapitan Felix Oca ang Chinese Coast Guard vessel, pero bago pa man tuluyang makalapit ito, pumihit na ng 360 degree ang training vessel. Ang BRP Melchora Aquino na naka-escort sa TS Kapitan Felix Oca pumihit na rin pabalik. Pero ang Chinese Coast Guard vessel dumaan pa rin sa harapan ng direksyon ng PCG vessel. Nais pa sana ng PCG na pumunta sa left board side ng BRP Melchora Aquino ang TS Kapitan Felix Oca para makaiwas sa intimidasyon ang training vessel. Pero nagdesisyon na ang ship captain na i-abort na ang misyon. Gusto niya, doon tayo nga sa left side nila. Pero ayoko na ng ganon. Yun ang simula So I decided to siguro na naramdaman nyo kanina na pumihit tayo 360, pinalik ko. So I decided to go back and
And then still they, sabi ko, sorry sir. I decided to, for safety reason, balik na kami. Para wala nang sir, sorry po. At hindi natin natuloy yung mission ng sa akin lang for safety, for safety reason. Sinundan pa rin ng Chinese Coast Guard ang civilian vessel at PCG vessel hanggang kaninang alas 5 ng umaga kahit malapit na dito sa San Fernando Port. Ni-radio challenge lamang ng PCG ang CCG kaya tumigil sa pagbuntot sa caravan. Pati sila, ino-expertan tayo pabalik sa sarili nating karagatan, di ba? So, talaga, stress yung ginagawa ng China, nakakagalit. So yun, pero nung nagliwanag na, so around mga 6 a.m. yun, nakita namin na parang kumalas na sila. Bagamat bumalik na sa Palawan ang mothership at escort na BRP Melchora Aquino kaninang umaga, matagumpay namang naihatid ng mas maliit na ML Chawi na may dala sa mga regalo at supply sa Lawak Island. Good news, ang ating supply boat na si ML Chawi ay nakarating safely sa Lawak Island. And ibig sabihin nun, ang ating mga ipinarating na mga goods doon at siyang mga gifts doon sa Lawak Island ay successfully nakarating din sa ating intended missions. Ayon sa ating to coalition, hindi dito nagtatapos ang kanilang misyon. Hindi man sila nakalapit sa mga bahura ng Pilipinas. Ang mahalagaan nila ay maipamulat sa Pilipino ang ginagawang aksyon ng China sa West Philippine Sea. Plano nga ng grupo na muling magsagawa ng ganitong programa sa susunod na taon. At kanina ay nagsagawa na ng press conference para pagkatapos nitong ating ginawang misyon dito sa El Nido, at ngayon ay nagsiuwian na nga yung barko na TS Kapitan Felix Oca kanina ay pauwi na rin papuntang Manila kasama yung mga volunteer kung saan sila nakasakay. Kahapon June, talagang malungkot doon nung biglang inanunsyo na i-abort na ng mission dahil karamihan doon sa mga volunteer talagang gusto nila na ipatuloy ang misyon, pero buo na nga yung naging desisyon ng kapitan na huwag na munang ituloy huwag nang ituloy ang misyon. Pero sa awa ng Diyos June, yun nga, nakalusot pa rin yung isang maliit na supply vessel at kanina nga ay naipamigay na yung mga regalo. Ryan, para sa kabatiran ng publiko, pakikwento mo sa amin, pakilarawan. Mula sa umpisa, Ryan, alam natin excited itong mga volunteer ng atin ito, coalition, di ba? Na-orient ba sila na maaari o may mga possibility na talagang bubuntutan, mag-shadowing ang mga vessel ng China sa kanila at maaaring humanto nga sa pwedeng mag-water cannon, di ba? Nasabihan ba sila ito at paano nila ito hinaharap o hinarap sa mga pagkakataon na yun, Ryan? Oo, Jude, yung kapitan ng barko, first time lang niyang maglayag dito sa West Philippine Sea, dito sa bahaging ito ng karagatan ng Pilipinas. Dahil training ship ito, karamihan ng biyahe nila dito lang bansang Visayas, sa Iloilo, Bicol. At sinabi nga niya nung una pa sa aming paglalayag, kasi nakausap namin siya, na-interview, na pagka mayroong mga ganun na intimidasyon, hindi siya magdadalawang isip na bumalik. Bagamat alam niya na talagang meron talagang maaaring buntutan yung caravan ng mga Chinese vessel. Pero ayon doon sa PCG, kaya pinipilit ng PCG na tumuloy dahil nga ganun talaga ang ginagawa ng mga Chinese vessel sa mga dumadaan na supply doon. Ryan, naging factor din ba nung kapitan ng barko na yon na nalaman ba nila na may nangyari na doon sa resupply mission sa Ayungin Shoal kung saan binomba nga rin ng tubig yung isang resupply boat doon, Ryan? Oo, June, updated kami sa mga nangyayari, lalo na doon sa RORE mission. Dahil
bago magtanghali, nagkaroon muli ng press conference at inanunsyo na nga na yung dalawang PCG vessel, yung dalawang 44-meter vessel ng PCG ay hindi na muna makakaagapay sa amin dahil nga nag-rescue sila doon sa insidente, doon sa Ayungin Shoal. At ang naiwan, yun na lang BRP Melchora Aquino, yung isa sa pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard, at yung ML Chawi, na nasa duluhan na bahagi. At ang una nga yung mothership. Ang usapan, magkakaroon pa, magkikita-kita malapit doon sa Ayungin Shoal at tutuloy na nga doon sa Lawak Island kung saan i-deliver yung mga regalo. Pero hindi na nangyari yon kasi mula umpisa hanggang bumalik kami, 3 lang talaga yung PCG vessel na mga sasakyang pandagat na nakasama doon sa coalition. Yung mga mangingisda, nagkaroon din ng mga paiba-ibang mga desisyon dahil hindi sila makakahabol. Originally, kasama namin sila dito mula dito sa San Fernando Port, papunta doon. Tapos kakalas lang sila after mga ilang oras kasi hindi nga nilang kayang habulin yung mga malalaking barko. So nagkaroon ng pagbabago, magkikita-kita na lang doon sa mismong lugar. Dahil merong mga shortcut yun, June, papasok doon sa Lawak Island. May mga daanan na mabababaw na bahagi na pwedeng dumaan yung maliliit na bangka. Pero hindi na rin nangyari yon. Kaya talaga yung lakad namin kahapon, imbis na marami talaga yung caravan, mahaba, talagang 3 lang yung nakasama doon hanggang sa pagbabalik namin. At sinalubong na lang kami dito kanina nung mga mangingisda na supposed to be ay kasama sana namin kahapon. Mapapansin natin, Ryan, na hindi masyado namang dumikit yung China Coast Guard sa inyong sinasakyan na barko. Tama ba yun, Ryan? At nagkaroon ba ng mga radio challenges itong China Coast Guard sa inyo? Walang nangyaring radio challenges, June, at tama ka, hindi ganun masyadong dumikit siya. Nagkaroon lang talaga ng intimidasyon at yun nga, bumalik na yung aming barko at wala namang magagawa ang PCG. Kasi alam naman ng PCG, dahil sanay na sila doon, alam nila kung didikit ba talaga ang China o bubugahan kami ng tubig doon. Pero ganun lang talaga ang ginagawa ng Chinese vessel pagdating doon sa area na yon dahil pinuprotektahan nga nila na makapasok dito sa Ayungin Shoal. Lalo na siguro malaki yung dala namin barko. Isa sa mga iniisip nila ayon sa isang nakausap namin ay maaaring supply vessel yon yung dala ng barko. Kaya talagang inagapayanan kami. Isa pa, Ryan, meron kaming nakitang video kanina na parang yung China Coast Guard, yung barko nilang malaki, parang nag-cut doon sa isang barko natin, Ryan. Tama ba yung nakita kong video kanina na yon? Ng umaga? Gaano kalapit yun at gaano ka-dangerous yun, Ryan? Medyo malayo pa yon, June, kasi nga nasa 2.5 nautical miles ang layo niya. Yung kasing pag-turn ng mothership, yung TS Kapitan Felix Oca, pag-turn niya na gano'n, nasa likod niya yung PCG vessel. Kaya umikot na rin yung PCG vessel nung nag-turn 360 yung Kapitan Felix Oca. Dumaan naman ito sa gitna yung Chinese Coast Guard vessel, pero hindi pa ganun kadikit yun, June. Medyo malayo pa yon. At sabi nga ng PCG, isa sa pinoprotektahan talaga nila is dito sa side ng Ayungin Shoal. Kaya ganun talaga ang ginagawa nila. May sinasabi ka, last na lang to, Ryan, may sinasabi ka kanina na may mga pagkukulang itong grupo ng atin ito na gusto nilang ma-correct o kumbaga mapunuan para maituloy nila uli itong sinasabi nilang mission na ito. Ano yun, Ryan? Nabanggit ba nila, Ryan, yun? Una, Jun, siyempre, iniisip nila na kumuha na lang ng mas maliit na
barko. Kasi itong sinakyan namin, napakalaking barko nito. Mas malaki pa to doon sa 97 meters ng PCG. So isa sa mga kinukonsidera nila yon. At isa din sa kinukonsidera nila yung sanay doon sa lugar. Sanay doon sa mga ganong sitwasyon. Kasi nga itong ating yung kapitan ng barko, first time niya lang maglayag dito. Kaya maaaring naging factor yon, hindi siya sanay sa ganon, kaya nag-pull out na siya. So yun lang mga tinitingnan nila ngayon at syempre lalo pa nilang paiigtingin itong kanilang kampanya para sa susunod, gaya ng mga nakausap namin doon sa na mga volunteer, gusto nila na magsama pa na mas marami sa susunod para mas malaki ang puwersa na sasama sa susunod na misyon ng ating ito coalition. Kaya pala kahapon, may ginawang correction din ng PCG na hindi sila ang nag-abort ng misyon. Kasi kung sila tatanungin mo, ididiretso nila yun kasi alam nila naman na gano'n ang mangyayari. Tama ba yun, Ryan? Tama, Jun. Niradyohan pa nga niya yung mothership na pumunta kayo dito sa kaliwa namin para maproteksyonan namin kayo. Dahil mabilis yung nasa 21 knots ang takbo ng mga Chinese vessel, yung takbo namin nasa 10 knots lang yon. Kaya talagang hahabulin kami at kaya nila kaming habulin. Ngayon, ang sinabihan ng PCG itong mothership na pumunta sa left side ng BRP Melchor Aquino para maproteksyonan siya, para makaiwas doon sa intimidation. Kaya lang, buo na nga yung loob ng mothership na bumalik na at i-abort na yung mission, Jun. Alright, maraming salamat. Ryan Lacanlalin, nagulat ng live mula sa El Nido, Palawan.